Sa episode na to, sasamahan ko kayo sa isang motorcycle ride mula Tarlac hanggang Isabela, kung saan madadaanan natin ang kurba-kurbadang kalsada ng Dalton Pass at kilala rin bilang Balete Pass. Welcome to Nueva Vizcaya! Makikita natin ang magagandang tanawin ng Nueva Vizcaya mula sa bundok hanggang sa bukirin. At sa ating paglalakbay, makikilala natin ang mga tao. Ang hango po sa word na Tuguegarao City, yung Tuge. Galing oh. Bakit kaya isda? At matitikman natin ang masasarap na pagkain. Masarap. So ayun guys, tinanong namin kung ano pagkakaiba nung pansit batil patong at saka ng pansit kabagan. Kaya tara, sana isamahan niyo po kaming muli sa aming panibagong moto adventure papuntang Isabela. Let's go! Umpisahan na natin ang video. City of Ilagan. Ayan yung pinakamalaking rocking chair. Ang Ilagan daw, ang corn capital of the Philippines. More than 12 hours na tayo nasa kalsada. Good morning guys! Today is March 28, time check 3:30 AM. Dito po kami ngayon sa Tarlac. Pupunta tayo sa pinakadulo ng Luzon. Ayan, sa may Cagayan. Pero bago ang lahat, may mga dadaanan muna tayo dito sa may Tuguegarao. Ayan, sa may Bagaw. At kasama natin si Mrs. Ito, nasa likod natin. So lilibutin natin ang Cagayan. So update namin kayo kapag maliwanag na. Alright, let's go! Grabe, 251 kilometers mula dito sa Tarlac hanggang Ramon Planas, Isabela. Isabela muna tayo. Sabi 5 hours 33 minutes. Pero abot pa lang ano yan, mga 7 hours yan. Okay, nagpa-full tank na tayo dito sa may Lapas Tarlac. Nakaka 22 kilometers pa lang tayo. Bali, ang pinagas natin dito is 270 pesos. Okay, let's go. Para tayo nasa ibang dimensyon. Parang butas tong mga to. Andito na po tayo sa may San Jose City, Nueva Ecija. Ito, may magandang church dito sa kaliwa. Kaya lang madilim pa. Alam mo, laging piyesta dito. Almusal muna tayo guys. Time check 5:19 AM. Okay, tapos na tayo kumain. Nakalimutan namin i-videohan yung ulam. Yung ulam namin is beef steak at saka adobong atay. Tapos 2 mineral water at isang kape. Lahat ng kinain namin dito is 415 pesos. Okay ka ba? Time check, mag-aalas 6 na, 5 minutes before 6. So tara, diretso na tayo, punta na tayo ng Isabela. Let's go. Okay, time check 6 AM. Bali, sabi dito sa Google Map 172 kilometers pa or 4 hours and 9 minutes hanggang Ramon, Isabela. Naglagay sila ng tunnel dito bilang protection sa landslide para sa mga dumadaan na motorista. Ito lang kalaban natin dito, madaming truck. Tapos hindi ka basta-basta maka-overtake kasi puro blind curve. Ganda ng view. Ayan ang araw. Sunrise dito sa kanan natin. Daming truck dito oh. Dig Bridge. Tuyong-tuyo oh. Going back to my old hometown, picking up the years I leave behind. Getting in my car, I drive as memories fly by. Driving by the fields I used to run through, where you were chasing me. We were riding out under the bleachers when no one could see. Oh, sweet memories of a town I loved, but oh, changed when you left.
So ayun, nagpalipad kami ng drone dito sa may Karanglan. Nakakwentuhan namin si Sir Bonbon. Ayun, madami daw mga tourist spots dito sa Karanglan. Mount 387, California, Pitong Bundok, madami pa. Sige, sa susunod, balikan ko yan. Thank you ha, una na kami. Sir, shout out dito sa Karanglan. Thank you, let's go. Okay, time check, 6:52 AM. So 146 kilometers pa or 3 hours and 37 minutes na lang. Nandun na tayo sa may Planas Ramon Isabela Rolling Hills. Pero bago lahat, dadaanan muna natin ang Dalton Pass dito sa may Nueva Vizcaya. Yung last ako nag-drone dito, yung mga bundok kulay green na green. Pero ngayon halos kulay brown na. Natuyo yung mga puno or halaman. Nakalimutan ko kung anong tawag sa bundok na to eh. Alam ko na dati eh. Na-research ko na yan, nakalimutan ko na naman. Kasi yung dito sa kanan, Sierra Madre, pero dito sa kaliwa, Mount Caraballo Mountains. Yan, Caraballo or Caraballo, parang gano'n. Hindi ko sure sa pronunciation kung tama eh. Kung mapapansin nyo, madaming mga truck na nakaparada sa side. Naglilinis sila ng truck kasi yung dito libre yung tubig. Ayan, dumadaloy lang galing sa bundok. Ayun, tumatapot lang yung tubig oh. Another tunnel, rock shed. At eto, andito na po tayo sa boundary ng Nueva Vizcaya at Nueva Ecija. Ito ang Dalton Pass, kilala rin bilang Balete Pass. Ito ay isang zigzag na daan at mountain pass na nagdurugtong sa mga lalawigan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Ito ay bahagi ng Cagayan Valley Road segment ng Pan-Philippine Highway. Ang tuktok ng mountain pass ay nasa humigit kumulang 3,000 feet or 910 meters above sea level na matatagpuan kung saan nagtatagpo ang Caraballo Sur Mountain Range at Sierra Madre. Ang Balete Pass ang naging daanan ng mga tropang Hapon noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dito nagkaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga Hapones at mga sundalong Filipino at Amerikano. Isa itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas dahil sa mga kaganapang naganap dito. Ngayon, ang Balete Pass ay hindi lamang isang makasaysayang lugar, kundi pati na rin isang paboritong destinasyon para sa mga turista at mga nagmamaneho ng motorsiklo dahil sa magandang tanawin at kahalagahan nito sa ating kultura at kasaysayan. Sa kabuuan, ang Balete Pass ay hindi lamang bato at bundok, ito rin ay isang saksi sa mga yugto ng ating kasaysayan na nagpapakita ng tapang at determinasyon ng mga Pilipino. Time check, 7:48 AM. Ito yung dadaan natin guys oh. So nandito na tayo sa Nueva Vizcaya. Sabi dito 3 hours and 5 minutes or 124 kilometers pa hanggang Isabela sa may Rolling Hills, Planas Ramon Isabela Rolling Hills. Ready? Okay, let's go. Okay, dito pwede na natin sabihin, welcome to Nueva Vizcaya! Yan yung daan sa mapa oh. Bituka. Welcome to Santa Fe National High School. Nasa Santa Fe na po tayo, Nueva Vizcaya. Pamilihang bayan ng Santa Fe. Ayan, kung gusto nyo bumili ng mga souvenirs, pwede dyan, mga pasalubong. Kung sa Maliko kayo dumaan, dito yung labas nyo. Ayan, kanto na to. Dito sa may 7-Eleven, ito yung kantong Pamaliko. Dito kami madalas natutulog. 7-Eleven na yan kapag galing kami ng norte. Ganda ng mga bundok banda doon oh. You know?
Time check 8:55 AM. Nagpalipad lang kami ng drone dito. May tatlong rider na nakalimutan ko yung pangalan, na itanong yung pangalan. Nag-stop sila dito. Pinapanood daw nila yung mga video natin sa YouTube. Nung puntahan nila ako, nagdo-drone ako. Baka kasi mag-fly away yung drone natin kaya hindi ko sila masyadong nakausap. So kung napapanood nyo man to, guys, salamat sa pagpunta sa akin. So, pasensya na, hindi ko kayo masyadong nakakwentuhan. Kasi nga yun, nagpapalipad tayo ng drone. Shout out sa inyo guys. Taga ano daw sila, Manila pa. Okay ka na? Let's go! Oo nga pala, shout out din kay kuya dito na lumapit sa amin. From ano daw sila, Mason. Akala niya nasiraan kami. Nilapitan niya kami, tapos sabi niya kain daw kami dito. Meron yata silang event. Thank you po, shout out po sa lahat ng mga Mason dito sa may Aritaw, Nueva Vizcaya. Napakaganda kasi ng mga bundok doon sa kanan kanina. Tapos yung bukid, green na green. Napakaganda. Kala mo painting. Tapos may rolling hills din doon. Yun yung papuntang, yung din drone shot natin kanina na may rolling hills, yun yung papuntang Dupax del Norte. Tapos ito na yung bundok Pag-ibig sa harapan natin. Bakit kaya ganun? Parang may part na nasunog dun sa bundok. Tsaka tapos may brown na parang natapyas. Ayan, tignan nyo sa drone shot. Parang hindi, nag-iba na siya. Parang hindi na bundok Pag-ibig. Hindi na siya katulad ng dati. Ayan dati ito mga to, green na green yan. Kala mo New Zealand. Di ba ang dami tumatambay dito. Ito, nagpipiknik sila dyan din na sila kumain. Malayo pa siguro mga biyahe ng mga yan. Hello, kain. Penge. Ganda Kaya lang parang nasunog siya Ang ganda niya, ang ganda. Welcome to Bambang. Nawala yung antok ko dahil sa ganda ng view. Welcome Barangay Indiana. Papalibutan tayo ng bundok. Bundok dito sa kaliwa, bundok sa harapan, bundok dito sa kanan. Sa likod may bundok din. Di mo na alam kung saan ka titingin Tapos yung bukid ang ganda nag-yellow green. Ayan ganda ng kulay ng bukid. Sarap sa pakiramdam. Pag ganito yung view, wala talaga yung makakalimutan mo lahat ng problema mo. Pag ganyan kaganda yung view. Nandito na po tayo sa may Bambang proper. May mga inasal dito. Meron din Jollibee, McDonald's, 7-Eleven, kompleto dito. Nueva Vizcaya. Bato Bridge. Ito siguro sinasabi nilang Bato Ferry Bridge ng Nueva Vizcaya. Nakatulad nung sa may Nueva Ecija. Welcome to Boyombong. Ayun, nasa Boyombong na po tayo. Tinapadaan tayo ni Google dito sa kanan. Ano kaya meron dito? Parang shortcut lang. Parang same lang dun. Iniiwas lang tayo sa traffic. Ito, may mga kasabay tayo dito. Pinadaan din ni Google. Mas kaliwa daw. Anong meron dito? Wow, ganda ng view pala dito. Anong bundok kaya ito? Tsaka ang luwag ng daan. 4 lanes siya 1, 2, 3, 4 lanes. Tapos meron pa siya dito sa kanan na maliit. Ito na pala exit nya. Ito na ulit tayo sa highway. San Lorenzo Ruiz Bridge. Anong prutas to? Pinya? Ay hindi, rambutan. Ang laki rambutan. Puro bagingan na pala dito. Malapit sa Solano. Time check 11:17 AM.
Power nap lang kami dito. 10 minutes, 10 or 15 minutes. Sobrang antok na ako eh. Kasi wala pa nga kaming tulog. 15 minutes power nap. Malaking bagay na yun. Pag inaantok, wag mag-drive. Power nap lang is the key. Tuloy na natin ang adventure. So 49 minutes na lang or 30 kilometers mula dito hanggang sa may Rolling Hills, Planas Rolling Hills sa may Isabela. Ang laking tulong ng power nap. 15 minutes lang na power nap. Ang sarap na ng pakiramdam ko. Feeling ko lakas-lakas ko na. Kanina nadudulog na ako sa antok eh. Okay, let's go. Tuloy na natin ang adventure. Let's go, let's go. Nasa Nueva Vizcaya pa rin tayo. Welcome, Poblacion Diadi, Nueva Vizcaya. Buti hindi masyadong mainit ngayon. Ano temperature? 31 degrees. Pero lunch time na. Last year kasi mga ganitong month nung nagpunta yata kami dito, March din yun eh. Hindi ko na, basta ano din, summer din. Grabe, sobrang init dito. Dahil siguro umulan kagabi kaya hindi ganun kainit ngayon. So, dito na po tayo sa boundary ng Isabela at Nueva Vizcaya. Ayan, no? Welcome to Isabela Province. Welcome, Cordon Isabela. Ayun, no? Merong nakalagay doon sa tuktok ng bundok, oh. Isabela, thy will be done. Pogi ng truck na to, ah. Bagong bago. Bagong bago. Ayun, no? Isabela, thy will be done. Ganda-gandaan dito. Akala mo expressway. Santo Niño de Praga Church, Cordon South Central School. Sa Cordon proper na po tayo. Ito yung dito sa kanan yung papuntang Quirino. Ayan, papuntang Landingan Viewpoint, tsaka papuntang Aurora. Ayan, may vlog na po tayo dyan. Search nyo lang sa mga videos natin sa YouTube. Yung naggaling kami ng Kasiguran, tapos dyan kami dumaan pauwi sa may Quirino. So pinapakaliwa tayo dito ni Google Map. Saan? Kaliwa. Ito dito siguro. Kaliwa daw tayo. Dito? Tama kaya to? Baka iniiwas lang tayo sa traffic. Welcome Barangay Tanggal, Cordon Isabela. Okay, tama kaya to? Take the next left. Okay. Oh, mag-turn natin kaya magtanong. Ah, ito siguro. Oh, may gasoline station pa dito. Farmington Gas. Ito na nga siguro yun. May mga bundok-bundok na dito eh. Halos mga maisang mga tanim nila dito, oh. Welcome to Barangay Wigan, Cordon Isabela. Tanong kaya tayo. Ate, pwede magtanong? Dito po yung ano, papuntang Rolling Hills. Rolling Hills. Oh, Planas, Rolling Hills. Ah, diretso lang. Ah, tama. Malayo pa dyan? Medyo malayo pa. Oh, sige, salamat. Oh, ayun, tama tayo. Tama si Google Map. Ito na nga siguro yun. Wow. Welcome Barangay Villamarzo, Cordon Isabela. Mukhang piyesta dito. Kung may perya, oh, piyesta nga. Left daw, left. Wala siyang ano, no? Wala siyang signage. Baka kukunti lang mga pumupunta siguro dito. 9 kilometers pa. Galing, oh. Bakit kaya isda? Wala naman dagat dito. Ah, siguro tilapia nga. Oo, ang galing ng ginawa nila. Pwede po magtanong, saan po yung ano, Rolling Hills? Opo. Yung ano po, ano kasi yun? Ramon Planas? Dito po, diretso lang po. Opo. Ano, rough road po, rough road. Semento? Kaya naman po ito, no? Kaya po. Bakit po ano?
Bakit po may isda doon? Fiesta po. Bakit po isda yung ano? Irikan Festival? Ah. Tsaka isda. Ah. Sa 30-31, fiesta namin. Ayun. Sige po, balik po kami sa fiesta. Sige po, salamat po. Tapos pagtanong na lang kayo sa Rizal na ulit. Ah, sige po. Ah, medyo malayo pa po niyan. Susunod na barangay kasi Rizal na ulit. Tapos yung irigasyon, diretso pang kanan ulit. Ah, sige po. Malayo pa. Okay, salamat po. Thank you. Irikan, ano daw? Irikan. Ano kaya yung irikan, no? Klase ng isda yun siguro. Okay, medyo rough road. Pero basic lang. So kanan daw tayo dito. Tama ang binibigay ni Google Map. Ito, lokal ng Rizal Luna. Dito tayo. Excited na ako makita yung rolling hills ng Isabela. Ayan, no? Oo nga pala, shout out kay Kapo. Napanood ko to kay Kapo eh. Pinuntahan niya to. Kasama natin sa Philippine Motorcycle Tourism. Turn right daw. Yun. Wow, ganda. Op, sumobra tayo. Dito po yung papuntang Rolling Hills. Opo. Yung mga burol na Anong barangay po? Planas po, Planas. Diretso lang po. Thank you po. Ah, parang hindi siya tourist spot. Hindi kasi nila alam eh. Or baka iba tawag nila. Sa Google kasi ano siya eh, Ramon Planas Rolling Hills. Medyo mahaba-haba pa lang, rough road to. Ang ganda ng bundok. May tulay pa dito oh. Gawa sa kahoy. Ay hindi, kahoy at saka ano, bakal. Ayan oh. Yan, lapit na natin. Dito tayo sa kabila. Oops. Yoko. Okay. Sana tama yung binibigay ni Google Map. Parang wala naman mga dumadaan na turista dito ah. Puro truck eh. Purok 7. 4 kilometers pa. Malayo-layo din pala. Wala, 2 bar na lang tayo. Abot naman siguro to. At sa wakas, sementado na. Ayan na siguro oh. Ganda oh. Ayan na nga siguro yun. Turn left daw. Turn left. Ah, dito. Ito. In 300 meters, turn left. Okay. Turn right. Boss, dito yung papuntang Rolling Hills. Wala na pumupunta doon? Ah, ganon. Subukan namin puntahan. Mahirap pa puntahan yon. Ah, may inaakit pa yon. Ah. Okay, tara, puntahan na natin. Hindi naman daw tayo maliligaw dito, sabi ni Kuya dito sa tindahan. Hello, turn right. Dito. Ay, dito? Dito ba? Dito daw, ayun, sabi ni Sir. 500 meters na lang. Off-road pala. Adventure pala to eh. Be, ang kapit ka ha. Buti na lang, sanay tayo sa mga ganitong daan. Woohoo! Ito na oh, ayun na yung burol oh. Oh, ayan oh, katabi na natin. Kaya lang ano pa yan, mga baby burol. Wala, saan? Dito siguro sa kaliwa. Kaliwa no? You have arrived. Ito na yun. Subukan natin diretso. Dali lang naman lumiko kung sakaling mali. Ah, may bahay pa dito. Sana may tao. Parang dead end na. Try natin sa kabila. Ah, subukan natin doon sa kabila. Kaya lang parang walang burol doon sa kabila eh. Parang nandito lahat eh. Parang may kakadaan lang dito ah.
Dito nga siguro yun. Asa kaya yung mga kubo-kubo sinasabi niya, no? Saan tayo napunta? Akitin na lang natin yung burol doon. Okay na yun. Wala na tayong mapagtanungan eh. Time check guys, 1 PM na. Papalit na tayo doon. Pahinga muna tayo doon sa tindahan. Kasi hindi kami tumagal dito, mainit. Palipad lang tayo ng drone. Pero napakaganda ng mga hills, ng mga burol. Tapos may nakita kaming parang ginagawang daan doon sa taas. Gusto sana namin puntahan, kaya lang hindi pwede kasi kasama ko si Mrs. ngayon. Siguro kung naka-CRF tayo, pwede tayo doon. Or kung wala tayong back ride. Okay na ba yan? Walang naiwan? Sure. Tara, palamig muna tayo dun sa tindahan bago tayo dumiretso ng Tugigaraw. Napakainit dito. Kaya pala walang nagpupunta. Mainit kasi. Siguro best pumunta dito mga Burr months yan. November hanggang Feb. Sigurado masarap dyan. At saka feeling ko pag ganong mga months magiging green yung mga burol. Ngayon kasi ano eh, tuyong tuyo eh. Kulay brown sila. Alam mo nasa ano ka, Saudi. Alam mo nasa Middle East ka. Tsaka sabi nga pala ni Sir dun sa tindahan kanina, meron daw falls dyan, Pecan Falls. Kaya lang ngayong summer wala siyang tubig. Aray, wala siyang tubig ngayon. Kaya dapat talaga dyan mga bare months pagpupunta dito. So wrong timing yung pagpunta natin dito, hindi tayo nag-research. Hindi, ano lang kasi naman eh, dadaanan din naman natin to eh. Lapit lang naman kasi pupunta tayo ng Tugigaraw, dadaanan din naman natin ang Isabela. Kaya ayun, dinaanan na natin para makita din natin kung ano itsura ng rolling hills ng Isabela. Andito na ulit tayo sa may tindahan, papalamig. Si Mrs. napagod. Ang init kasi. So, nakakwentuhan namin si Sir Jefferson dito sa may tindahan nandun. Sabi, yung ginagawang kalsada pala dito is papunta siya sa may Camp Vizcara. Pasyalan din yun. Sigurado magiging maganda yon kapag natapos yung daan na yun, pag nasemento. Kasi doon sa drone shot nakita namin na parang delikado yung daan, parang hindi kakayanin ng motor natin paakyat doon. Tapos yung daan na ginagawa na yon is parang last year lang daw ginawa. So bago pa lang. Abangan natin pag natapos yun, babalikan natin to. Thank you kay Sir Jefferson at kay Ma'am Desiree. Uy, salamat ulit Salamat. Okay, ang oras natin ay 1:24 PM. Ang next destination natin sa Tugigaraw na. Hanap tayo ng transient doon na tayo mag-overnight para kinabukasan libutin naman natin ang Bagaw Blue Water. Tapos punta tayo ng Angi Beach. Libutin natin yung mga beach dyan, mga tourist spots dyan sa Cagayan. Let's go. Pero bagong lahat, pagas muna tayo. 2 bar na lang tayo. Oo nga pala, yung tilapia daw na malaki doon, sabi ni Sir Jefferson, ano daw, Tilapia Festival. Okay, andito na ulit tayo sa highway. Premium. Full tank.
nagpagas ulit tayo ng 385 pesos or 5.96 liters. Bali mga dadaanan natin is San Mateo, tapos diretso Solana. Let's go. Grabe, ang haba ng kalsada na to. Tignan niyo sa mapa, isang straight na mahaba. Mabuhay Cabanatuan, Isabela. Nasa Cabanatuan na po tayo. So sa mga di po nakakaalam, kung pupunta po kayo ng Tuguegarao is ang hango po sa word na Tuguegarao City, yung Tuge, which is po main product po nila doon, Tuge. So kapag kakain po kayo ng batil patong, mapapansin niyo po na may Tuge po. Tuge po is yung pinatubong munggo po. So kapag tumubo na po, magiging Tuge. So pinapatong po nila. And yung araw, Tuge plus araw, is Tuguegarao City, isa po sa pinakamainit na lugar sa buong Pilipinas, Tuguegarao. Kaya pala Tuguegarao kasi yung tuge, yung munggo, tapos yung araw kasi mainit, di ba? Kaya Tuguegarao. Kaya Tuguegarao. Trivia lang po yan. Ayun, salamat sir. Sir, Mark po. Mark. Sir Mark, thank you. Ayun, so may sinuggest na ruta sa amin si Sir Mark. Dito, dadaan daw kami ng Ilagan, tapos dito sa may Kabagan. Sana matikman natin yung pansit Kabagan. Yung authentic pansit Kabagan. Tsaka yung pansit Batil Patong. Dito yan sa may Cagayan, Tuguegarao. Bali yung Tuguegarao po ang pinaka-capital ng Cagayan. Pagod na pagod si Mrs. Kaya pa. Let's go. So hahaba ng 33 minutes yung biyahe natin. Pero mas maganda daw yung view. Dadaan tayo sa tabi ng mga bundok. Kasi lagi na lang tayo dumadaan dun sa main road So ngayon iba naman. Sir, muna na kami. Thank you ma'am. Bye-bye. So dito tayo. Dito na yung main road. Dito tayo sa likod. Welcome to Barangay Magdalena. Okay, na-excite naman ako sa sinabi ni Sir Mark. Maganda daw yung dadaanan nating view. So ang Tuguegarao pala ang pinakamainit na lugar dito sa Pilipinas. Kaya pala napakainit ngayon. Buti kumulimlim. Sana ganyan na lang hanggang mamaya. Chinek ko yung weather kahapon kagabi pala. Alas 3 daw uulan sa Tuguegarao. Naku po, sana wag naman. Ganyan na lang sana. So first time ni Mrs. sa Tuguegarao. Tayo second time natin. 2 years ago nag Tuguegarao na tayo kasama at Team Palibot. North Loop tayo. Kaya lang yung time na yon, pandemic days, halos sarado yung mga tourist spot. Nagpunta kami ng Calao Cave, sarado. Halos lahat ng tourist spots noon sarado. Andito tayo ngayon sa Kawayan Cabanatuan Road, Luna, tapos Golden Season Grains Center Inc. Andito na po tayo sa may Kawayan Cabanatuan, Isabela. Kakaliwa na daw tayo dito. Uy, may SM pala dito. SM City, Kawayan. Si Malakas at Maganda. Nabasa ako doon, nakalagay, welcome to the municipality of Nagilian. Meron din palang Nagilian dito. Kasi yung isang Nagilian na alam ko is yung Nagilian Road papuntang Baguio. May ginagawang tulay dito sa kanan, Wow, haba ng tulay na to. Ayan, Tapos, ang daming mais doon, Puro mais. National Shrine of Our Lady of the Visitation. Ang laki ng church na to. Daming tao dito. Cathedral of St. Michael. Silipin muna natin. Ayan, oh, ganda, Sulong pa, City of Ilagan. Dito pala kami dumaan dati. Nakadaan na pala ako dito. Ayan, nasa Ilagan na po tayo. Dito yung may malaking rocking chair. Pinakamalaking rocking chair sa buong mundo. Diba? Ayan yung pinakamalaking rocking chair na nasa Guinness Book of Record. Ayan. Ayan, diba? Ang laki, Galing na tayo dyan dati. Ang ganda dito. Malalam Bridge.
Malalam Bridge. Ibig sabihin sa amin sa Kapampangan yung malalam, malalim. Saan kaya papunta yung ilog na to? Ito pa oh. Tapos kita mo sa harapan no, puro bundok. Madulo Kamo. Ano kaya ibig sabihin nun? Tignan nyo yung ano nila oh, yung tawag doon, parang arko, may mais. Kasi sabi ni Mark, ang Ilagan daw ang corn capital of the Philippines. Oh, ayun dalawa mais. Mais. Hop, 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 hop. Baka madalas to. Yan, tignan nyo guys oh. Lawak ng mais no. Puro mais oh. Lawak na kalsada. Tapos konti lang mga dumadaan. Tapos asfaltado pa oh. Time check 3:53 PM. More than 12 hours na tayo kung nasa kalsada. Minang Bridge. So ito, may nakita kami doon na signage, welcome to Cabagan. Nasa Cabagan na po tayo. Hanap tayo ng pansit dito, pansit Cabagan. Dahil hindi pa tayo nagla-lunch, medyo nagugutom na rin kami. At syempre para matikman na rin natin ang authentic pansit Cabagan. Wow. Country road, take me home to the place. Ay sa wakas nakahanap din tayo ng restaurant na nagsiserve ng pansit Cabagan. So ayun guys, sa wakas naka-order na kami ng pansit Cabagan. Bali in-order namin isang special tsaka isang regular. At habang hinihintay natin yung pansit natin, binigyan tayo ng free, ano to, parang kalamay siya eh. Tsaka libreng sabaw. Oo nga pala, yung pansit Cabagan is yung special is 90 pesos. Tapos 75 pesos yung regular. Lasang ano? Lasang suman. Ay hindi, suman ba tawag doon? Suman to eh. Ah, suman ba yan? Alam ko kalamay eh. Suman. Masarap, masarap. So ito na guys, ang ating pansit Cabagan. Ito daw yung special. Meron siyang itlog ng pugo, may bola-bola, may Shanghai, tsaka may pork, tsaka chicharon. Tapos yung noodles na ginamit, ito daw ay yung pansit na Cabagan. Ito pala yun. Hindi siya katulad ng yung mga regular na noodles na nakikita natin sa Pampanga tsaka sa Tarlac. Yung 75 pesos, walang Shanghai. Yung 90 pesos, may Shanghai. Tara, tikman na natin. Sabi ni Kuya doon, pwede daw natin lagyan ng kalamansi kung gusto natin. Para siyang ano, Chinese style no? Yung noodles. Parang nakakain ko sa mga restaurant, Chinese style. Tsaka yung pansit guys, papasin nyo, masabaw siya oh. Sarap. Masarap talaga yung noodles niya. Sayang hindi natin natanong kung saan ginagawa yung noodles. So ayan guys, tinanong namin kung ano pagkakaiba nung pansit batil patong at saka ng pansit Cabagan. Yung pansit batil patong daw, yung ginamit na pansit doon is yung pansit ng Tuguegarao, yung flat siya, malapad. Parang fettuccine noodles siguro. Tapos meron siyang tauge. At madaming toppings. Yun. Tapos yung Cabagan naman, yun yung may sabaw. Yun yung in-order natin ngayon. Ngayon alam na natin. Okay, time check is 5:38 PM. Dito po kami kumain sa Mariloy's Restaurant. Ay, nabusog ako dun sa dun sa pansit Cabagan. Eto, dito kami kumain, no? Mariloy's Restaurant, Extension and Pasalubong Center. Ay, salamat, hindi na mainit. Ay, grabe, ang ganda ng sunset. So, hinahanap namin yung bahay ni Kuya. May nakita kami signage doon na transient, hindi namin mahanap. Asan ka, bahay ni Kuya?
Ate, saan po yung bahay ni Kuya? Ito lang, ito lang. Malapit na lang po. Okay, thank you po. Ay, ito na yata. Bahay ni Kuya. Big bro, ito nga bahay ni Kuya. Paunahin natin yun, no? XRM. Gamot sa ubo? Oo, sir. So bago pumunta dito, kailangan nyo lumangoy. Ay, si Missy, siya may rep. Ayan. Naiwan sila doon. Wala na yung tali, wala nang tali. Ito na yung dulo, guys. Atrap po kami dito, tulungan nyo po kami.